Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jen, and for today's vlog is papakita ko sa inyo or share ko sa inyo yung mga first 5 or 6 items na binili namin para sa aming baby. So please continue watching. Okay guys, so ito na nga, as promised, kala mo naman. Pasensya na hindi ako masyadong nakakapagsalita kasi masakit talaga yung gums ko na magang-magana siya. And then, kung mapapansin nyo, parang namamaga din yung mukha ko. Hindi ko alam baka dahil sa pagbubuntis ko, namamaga din yung mukha ko. And, kagigising ko lang din kasi. Tsaka, so ako lang dito sa bahay. So, naisip ko unboxing. Hindi, not totally unboxing kasi na-unbox ko na sila. Pero, papakita ko sa inyo or share ko sa inyo yung mga first items na mga nabili namin para sa baby namin. And ito yung mga bagay na kailangan ng baby or ng newborn, not only sa bahay but also sa hospital. Ito yung mga important na kailangan ni baby. So, first thing is yung first 2 items na binili namin. Sobrang happy ako. Tsaka, yung mga reason pala kung bakit ito yung mga nabili nung husband ko kasi ito yung mga medyo mabigat sa bulsa. So, inuuna namin yung mga mabibigat sa bulsa bago iuhuli na namin yung mga kaya na namin. Yung mga, kaya na lang bilhin anytime. First is yung baby bottles. Ito yung starter kit ng Chico na baby bottles. So, 3 lang siya. So, ako yung pinapapili ng husband ko kung ano yung mga kailangan ni baby. And then, siya na lang yung bibili. So, pinili ko itong Chico na 3 bottles with, na siya, soft silicone soother, silicone teeth, and then bottle brush. Kasi, bundle na siya. And then, makikita nyo kasi starter kit siya. So, parang good siya for newborn. 0 months kasi siya. Yan. Nakalagay dito 0 months. And then, bukod doon, siya, parang yung nipple niya, or yung nipple niya sa bottle, parang pangka-shape na rin sa mommy. So, parang hindi nalilito din daw yung baby. Kasi yun yung nabasa ko na pagbibili ng mga baby bottles, kailangan, lalo na pag newborn, dapat yung parang quality talaga, tsaka shape daw talaga ng parang nipple ng mommy. Kasi para hindi daw nalilito yung baby pag magka-transfer na sila sa baby bottles. So, 3 lang yung binili namin dahil tumingin-tingin ako ng mga reviews kung ilang baby bottles ang kailangan, ganyan. So, sabi nila, marami akong nakitang feedback sa mga mommies na hindi nila masyadong nagamit yung mga baby bottles kasi nagbe-breastfeed sila. So, ako, hindi ko kasi sure kung meron akong, kung breastfeed ako kasi hindi ko talaga sure. Pero, mas gugustuhin kong mag-breastfeed si baby. Kaya 3 lang yung binili. So, ito na good for, matagal na ito magagamit, hindi na kami bibili ng baby bottle. Not unless kung may masisira or kailangan dagdagan. Pero, for now, 3 lang talaga yung gusto kong paggamit kay baby para hindi rin naman magastos. So, ito yung mga inclusion dito sa starter kit. Itong pacifier. Yan. Pacifier. And then, yung bottle brush. Ayan, hindi na kami bibili. At least may bottle brush na. And then, may additional silicone na nipple. Tabang pa dito nipple. Basta yan, ito. Ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Tsaka yung quality niya, makapal talaga siya. And hopefully, magustuhan siya ni baby.
And then, ito yung mga baby bottles. Ito, 9 ml siya. So, hindi naman to magagamit kagad ni baby kasi alam ko parang pag newborn, parang hanggang 2 ounce lang ata siya. Hanggang 2 ounce lang yung pag-feed sa kanya ng it's either formula or breastfeed. So, kung for example, magpapump ako ng milk, so dito ko siya ilalagay, pero hanggang 2 ounce lang siya. Hindi siya pwedeng sumobra. So, yan. Ito yung pinakamalaki. Ito naman yung pinakamaliit. Ano naman siya, 5 ounce or 5 ounce yung size niya. Ayan. So, pare-parehas sila ng itsura ng mga nipple or chupon. Yan, ganyan. Tapos, lastly, yung medium size. Ayan. So, small, medium, and then large. Ayan sila. So, ito yung mga first item na binili namin. And then, secondly is yung, syempre, ito yung pinaka-importante, which is itong Mustela set. Para sa mga hindi pa nakakaalam, kasi ako ngayon ko lang din nalaman to kasi syempre mami na ako. Ito yung mga ginagamit sa mga newborn, sa mga hindi lang kahit newborn, basta mga babies na sensitive yung skin, at saka for example may mga rashes, andito na lahat. So actually hindi ko pa siya na-unbox at hindi ko pa siya na-introduce sa inyo or hindi ko pa siya na talaga totally na-unbox nung simula nung binili kasi ayoko siyang madumihan. Pero, ayan guys, pasensya na, part to talaga ng third trimester. I'm currently in a third trimester na. So, hinihingal na ako kahit nakaupo lang ako at nagsasalita. So, ayan, atong newborn set, ito yung mga skincare ni baby. So, hindi ko alam, dati naman kasi nung bata ako, or nung baby ako, hindi ko sure ha, pero parang wala naman kaming ganito dati. So, pero since based sa mga feedback ng mga ng mga mommies, kailangan talaga to at nire-required sa hospital. So, ayan. First time ko siyang i-unwrap sa inyo. Okay. Tsaka alam niyo ba guys, meron kasi akong sister-in-law na may Cetaphil, Mustela din siya. Meron kasi akong talagang yung skin ko noon is parang nagda-dry at nagbabakbak na siya. Kasi hindi siya gumagaling. So, feeling ko may diabetes na ako, ganyan. Kasi normally, di ba, pag ang sugat, pag hindi gumagaling, may something na, di ba? So, hindi talaga siya gumagaling. So, feeling ko dahil din yun sa pagkukuko, dahil mahilig niya ako mag-nails na mahahaba, ganyan. Tingin ko dahil na-expose palagi sa UV light. So, may pinatry siya sa akin, Mustela. Papakita ko sa inyo, meron siya dito. Isang beses ko lang siya ginamit, as in pinahid sa untreated na wound. The next day wala na, dry na siya, and then wala na, gumaling na siya. Wala na, kahit peklat wala. So, unbox na natin to. Naka-tape pa pala siya. Tsaka guys, ito pala yung nabili namin to. Meron siyang free milk. Akala namin talaga malaking milk kasi kung makalagay sa post nila parang malaking Enfagrow na milk. Basta para siyang malaki. Yung dumating sa amin parang chichirya lang. Parang 7 pesos na chichirya. Pero anyway, at least meron. Pero tsaka for 3 months old. So, hindi rin naman magagamit. Magagamit siya pag 3 months na si baby. So, ayan. Okay.
Oh, ito yung nasa loob niya. Yan. Okay. So, start tayo. Ang hirap pala. So, mag-start tayo dito. Nakadikit pala siya. Hirap pala nito. Ayan, oh. Nakadikit. So, first is yung Mustela Soothing Moisturizing Cream. Ayan. Ayan siya. And then, pangalawa naman is itong Gentle Cleansing Gel. Ayan. Ayan. So, yan yung first two. And then, the next one is, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na ginamit kong ito yung skin discomfort ba to? Yan. So, ito yung ginamit ko pag may rashes sa kamay. Ito yung ginamit ko. Kasi naka-tape eh. So, ito siya. Yan. So, magagamit to ni baby, lalo na pag may mga rashes siya. Sana hindi siya sensitive skin si baby. So, next one is ito. Ano to? Aqua de Colonia. Wala siyang amoy. Para siyang perfume. Pero walang amoy. Ayan. So, isa-search ko pa to guys. Huwag niyo akong i-judge. Isa-search ko pa kung para saan tong mga to. Kasi kasama siya sa package eh. Pero ang mga kailangan ko lang kasi dito is yung mga cleansing water, yung mga ganon, mga gel, and then yung pang face, pang rashes. Pero itong mga to, hindi pa ako familiar sa ganito. So, bago niyang gamitin, syempre, i-search ko muna kung para saan to. And then, ito, tulad nito, foam shampoo for newborn, cradle cap with avocado. So, ito guys, yung sinasabi ko, mahal kasi to pag binili mo ng isa. Parang worth nasa 1,000 below. So, imagine, parang 150 ml below 1,000. Hindi ko sure kung below 1,000, pero alam ko talaga pag per piece mo siyang binili, mahal. So, mas maganda talaga pag set mo bibilhin para at least nakatipid ka. Ganyan. So, for new shampoo, kailangan din to sa hospital. Siyempre, pagpapaliguan nila si baby. And then, yung, lalo na yung may cradle cup. Alam niyo ba yung parang nagkakaroon ng parang rashes yung ulo ng baby? Pag naka-cup siya. Ganyan. So, matatanggal siya nito, ng shampoo na to. Tsaka unscented siya. And then, etong sinasabi kong no rinse cleansing water. Yan. Ito, ginagamit to kunwari pag yung cotton, tapos i-onting pump nito, tapos papupunasan mo yung puwet, ganyan. Ano siya, pang safe din to sa baby. Ayan. And then, body lotion. Ito. Sorry, hirapan akong tanggalin. Ayan. Body lotion ni baby. And then, meron ding cleansing water, no rinse cleansing water na pang travel pack. So, ayan. And then, last but not the least is yung stretch marks cream 3-in-1. So, hindi ko alam kung pang mommy ba to or nagkakaroon din ba ng stretch mark si baby. Anyway, so after nitong dalawang to, is bumili na kami ng crib. Yes, meron tayong crib. Kahoy yung binili namin na crib, guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Kahoy siya na meron siyang parang cabinet sa baba na pwedeng lalagyan ng mga nappies,
and then mga lampin, ganyan. So, kung mapapansin nyo, dito, plain na plain pa siya. Kasi meron siyang freebie na, na parang beddings. Siguro papakita ko na lang siya dito yung una naming nabili. So, color pink kasi siya. So, tinanggal ko kasi nga pink. At saka, hindi ko muna siya nilagay dahil, syempre, ayokong ma-jinx na kunwood. Gusto ko muna plain muna yung ilagay. And then, pag meron na kaming beddings, nakabili na kami ng beddings na pang baby boy, tsaka ko na lang siguro siya ilalagay pag bandang August na. At yung kabuuan ko na talaga. And then, kung mapapansin nyo, may little owl dito. Ito yung ginagamit ko every night. And then, morning, kay baby. Ayan siya. Ayan. Ito yung speaker ni baby every night and morning. So, siya, para siyang, ba't nagmimink yung mukha ko? Indication siya na parang, good morning na, and then good evening na, gabi na, time to sleep, ganyan. So, ito, ayan. So, pakita ko sa inyo. Ito, meron na siyang wheels. Meron siyang mga gulong sa baba para pag in case lang na walang tao dito sa kwarto at kailangan siyang bantayan or kailangan ko magluto, ganyan. So, ilalabas ko lang tong crib dun sa labas para at least nababantayan ko siya. Ayoko siyang iniiwang natutulog mag-isa. Ewan ko, parang feeling ko ganun. Ayoko siya natulog mag-isa. Gusto ko lagi ka siyang kasama. Tapos, ito, ganito yung pag-open yan. Pag gusto mo siyang i-co-sleeping, yan. Pwede siyang natatanggal yan. I mean, nabababa. Tapos, ito guys, ito pala. Parang pang-change nappies kasi ito. Kaya yan. Pero, feeling ko hindi namin siya magagamit kasi masyado siyang mababa. Masyado siyang mababa para sa pag-change ng nappies. Ayan, so, eto naman, free lang din to, kasama na to sa package na pagbili namin ng husband ko. Ayan. So, nilagay ko lang kagad tong kulambo niya kasi ayokong maalikabukan yung loob ng kama. And, at saka ito naman kulambo kasi, lalaban naman to or papalitan ko din naman to ng blue. Pero hindi, pinag-iisipan ko pa kung papalitan ko pa ng color blue kasi okay naman na siyang ganyan. Baka labhan na lang din para hindi rin naman magastos. And, finally, cabinet. Ayan, itutur ko kayo sa cabinet. Okay guys, so dito tayo mag-start sa part na to. Ito, hindi lang siya basta design. Frame siya, dito ko ilalagay yung pregnancy test ko na positive, and then yung first ultrasound or transvaginal na nandito si baby. And then dito naman sa pangalawa, dito ko ilalagay yung picture ni baby paglabas niya sa akin. And yung lalagay ko din dito yung 5D na ultrasound namin. Yan. Kaya nakalagay lang siyang ganyan. So, gusto ko kasi ma-feel ng baby na talagang pinaghahandaan namin yung paglabas niya. Tapos, ito naman, tong curtains na to, ginawa ko na lang din blue para at least match siya dito sa section na to kasi ito lang yung section niya. So, ito na yung ito yung sobrang nahirapan ako. Hindi naman hirap. Medyo challenging yung pag-assemble kasi ako lang yung nag-assemble niyan kasi yung husband ko tulog kasi napagod siya kaka-assemble ng netong crib. So, papakita ko na lang siguro sa inyo yung parang time-lapse ng pag-assemble ko ng cabinet dito sa part na to sa gilid. Pero let's open it. So, ito,
Ayan yung mga damit ni babies. Ayan. So, bumili lang kami ng 2 onesies. Kasi ayokong bumili masyado ng maraming damit kasi makakalakihan niya lang din naman. At saka, bibigyan din naman ako ng sister-in-law ko ng mga damit ng pamangkin ko na lalaki din. So, ayan. So, 2 lang muna yung binili naming onesies para in case na kailangan sa hospital, paglabas, meron na siya. And then, yung pajamas niya, ayan. Ang cute no? Ang liit. So, 3 pajama, and then, 3 din na ganito, na small. Ano siya guys, 100% cotton siya. So, ayan. Normally, ito yung ginagamit para sa paglabas ni baby. Ayan. So, 3 lang yung binili namin. And then, syempre, yung receiving, receiving na parang towel. Ganon. So, hindi pa ako nakakabili ng mga lampin. Siguro next time na lang yun pag may budget na ulit. Tapos ito, yung cute na mga na medyas niya. Tapos yung sa mittens, yan. Hindi pa nga kami nakabili ng cup niya kasi nakalimutan talaga, nawala sa isip namin na may cup pa pala. So, yan lang yung nabili. Tigtaan lang siya, 3 pairs lang siya. Kasi ayoko din masyadong bumili ng ganito. And may nabasa ako na ang mga mittens hindi advisable sa mga newborn, lalo na pag mag-i-sleep. Kasi may tendency mako-cover nila sa nose. So, hindi sila makakahinga. So, yan. And then, ito yung mga drawer na wala pang laman. Yan. So, dito ko ilalagay sana yung mga diapers niya. Yan dito. And then, syempre, yung mga towels, yan dito. Tapos, baka dito ko na din ilagay yung mga bastela niya. Yan. Dito. Gusto ko kasi magkaroon siya ng separate, sa kanyang section lang talaga ng gamit niya. Ayoko nung pakalat-kalat yung mga gamit. Kasi, syempre, sensitive pa yung mga newborn at as much as possible, gusto kong iiwas sa mga madumi na area. So, ayun guys, meron pa kaming isang binili which is yung stroller plus car seat or infant seat. Car infant seat, yan. Pero kasi hindi ko na siya mapapakita sa inyo kasi siguro dito na lang sa picture. Ano siya, trolley siya. Ang binili namin is, ang sinadjust ko kasi sa husband ko is, yung 2-in-1 na stroller para hindi siya masyadong occupied sa space or tahaw sa space dito sa bahay. Yun, 2-in-1 na siya. Pwede siya maging stroller, pwede rin siya maging car seat. So, i-fold mo lang siya, car seat na siya. Ganon. So, maganda siya. And then, mas para sa akin, mas recommended yun na gamitin para sa mga nagtitipid sa space sa bahay. So, ayun guys. So, ito pa lang yung mga nabibili namin sa mga first 5 or items na nabili namin para kay baby. So, siguro next bili na namin ito siguro August na. Hindi ko sure. Baka yung husband ko na lang yung bumili. Kasi, hinihingal na talaga ako. At saka, yung mga nafe-feel ko ngayon, ngayong entering 3rd trimester na ako, is lagi na akong antok na antok. And, mabilis mapagod. Kain ng kain, tulog. Ganyan. So, pero, may mga times pa din na syempre, emotional pa din, lalo na pag nasa social media, for example, nag-scroll ka sa social media mo, and then may makikita ka mga working girls, ganyan. Syempre, nami-miss mo mag-work, and then
mag-ayos ng pang corporate, ganyan. So, bila na lang iiyak, ganyan, kasi nami-miss mo yung mga ganung bagay. Pero syempre, hindi ko naman yung pagpapalit sa journey ngayon, dahil ngayon sobrang excited ko na talaga makita yung baby namin. Lalo na ngayon, ang laki talaga ng tiyan ko. Pakita ko sa inyo yung tiyan ko. Ayan. Kita nyo ba? Malaki. Malaki na yung tiyan ko. Mabigat na siya. Sana, paglabas niya, hindi ganito kalaki yung tiyan ko. Kasi mahirap mag-reduce. So, ayun guys. So, thank you so much for watching my vlog today. So, kung meron kayong questions sa mga prices, or kung curious kayo kung saan nabili, kung paano man ako makakatulong sa mga items na pinakita ko, kung gusto niyo man bumili, let me know. Comment nyo lang. And also, kung meron kami second batch haul for baby, siguro i-upload ko na lang din yun. Tsaka mag-upload din ako ng mga things na mga dadalhin sa hospital bags ni babies, and ni mommies, and ni daddies. Ayun. So, ayun guys, so thank you so much for watching my vlog today. So, sana makita ko kayo ulit sa next vlog ko pag nag-upload ako ng pregnancy journey ko. And, ayun lang. So, thank you so much. Bye!